Isang araw bago ang huling paghuhukom. Pinanood ko ang muling pagguho ng mundo ng mga taong sumira sa buhay ko. Ang asawa kong tuso at ang munting reyna ng katusuhan, na akala niya'y magliligtas sa kanya, ay lumuluhan ng dugo sa paanan ko. Nagmamakaawa para sa kapatawarang hinding-hindi nila makakamit. Ngumiti lang ako habang ipinapakita sa kanila ang mga rehas na magsisilbing bagong tahanan nila, habang binabawi ko ang bawat sentimong ninakaw nila sa aking dangal. Ngayon, hayaan ninyong dalhin ko kayo sa sandali kung saan ang lahat ng sakit ay nagsimula. Sa araw na pinatay nila ang lumang amihan. Narito ako sa loob ng aming marangyang silid sa Forbes Park. Maingat na itinitiklop ang mga mamahaling barong ni Mateo para sa aming 3 anibersaryo. Ang bango ng lavender ay humahalimuyak sa paligid. Ngunit ang katahimikan ay biglang binasag ng isang boses na nagmumula sa bahagyang nakabukas na pinto ng library sa kabilang dulo ng hallway. Huwag mong pairalin ang awa, Mateo. Isang pirma na lang mula sa amihan na iyan. At mapapasa atin na ang buong lupain ng tatay niya sa Pampanga. Saka mo siya itapon na parang basahan. Nay, alam ko, pero nakakasuka na ang pagpapanggap na mahal ko siya. Araw-araw, kailangang tiisin ang pagmumukha niyang parang santa. Sabik na akong dalhin dito si Bianca. Nanigas ang aking buong katawan. Ang damit na hawak ko ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Tila isang simbolo ng aking unti-unting gumuho na mundo. Ang tibok ng puso ko ay naging mabilis. Tila isang tambol na nagbababala ng bagyo. Hindi ako huminga. Hindi ako kumibo. Ang mga salitang binitawan ng lalaking pinangakuan ko ng habambuhay ay tila mga lason na pumasok sa aking mga ugat. Walang babala. Biglang tumunog ang cellphone ni Mateo. Narinig ko ang kanyang malanding pagtawa habang sinasagot ang tawag. Hello, babe, yes, Bianca, konting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang gusto natin sa probinsyanang ito, sisiguraduhin kong wala siyang matitira kahit isang kusing. I love you more. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa aking kaluluwa. Ang aking asawa, ang lalaking inalayan ko ng lahat ng aking pangarap, ay nagpaplanong hututan ako kasabwat ang kanyang ina. Ang sakit ay nanunuot sa aking buto, ngunit sa halip na luha, isang malamig na pakiramdam ang lumukob sa aking dibdib. Isang uri ng lamig na tanging ang mga taong nawalan na ng lahat ang nakakaalam. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Ang aking mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng makapal na carpet. Inilabas ko ang aking cellphone at sinimulang i-record ang bawat kasuklam-suklam na salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. Ang aking paningin ay malinaw. Mateo, siguraduhin mong hindi siya makakahalata sa mga gamot na inihahalo natin sa gatas niya. Ang tinig ni Doña Celia ay puno ng kamandag. Kailangan nating mapanatili ang imahe na mahina siya at depressed. Para kapag pinalayas natin siya, walang maniniwala sa anumang sasabihin niya. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Itinulak ko ang pinto ng malakas. Ang tunog ng kahoy na tumama sa pader ay naging hudyat ng aking pagpapakita. Gulat na napalingon ang mag-ina. Ang mukha ni Mateo ay biglang namutla, habang ang mga mata ni Doña Celia ay naningkit sa galit sa halip na takot. Aamihan, kanina ka pa ba dyan? Nauutal na tanong ni Mateo. Pilit na itinatago ang cellphone sa kanyang likuran. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking mukha ay tila isang maskarang gawa sa yelo. Narinig ko ang lahat. Mateo, ang lupa, si Bianca, ang mga gamot, at ang bawat kasinungalingang ipinapakain niyo sa akin sa loob ng 3 taon. Tumawa ng mapang-uyam si Doña Celia. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit sa akin ng walang anumang bahid ng pagsisisi. Ngayong alam mo na, ano ang gagawin mo? Amihan. Isang mahirap na babaeng wala namang kakampi. Walang maniniwala sa iyo. Subukan niyo ako? Ang aking tinig ay mababa, ngunit puno ng awtoridad na hindi nila kailanman narinig mula sa akin. Sa isang mabilis na kilos, hinablot ni Mateo ang aking braso. Ibigay mo sa akin ang phone na iyan, huwag mo akong hawakan, sigaw ko, ngunit mas malakas siya. Sa gitna ng aming pagbubunyi, isang malakas na tulak mula kay Doña Celia ang naging sanhi ng aking pagkawala ng balanse. Ang aking katawan ay bumagsak sa mga baitang ng hagdan. Ang bawat pagtama ng aking likod sa matigas na kahoy ay tila isang pagsabog ng sakit sa loob ng aking katawan. Hanggang sa marating ko ang pinakailalim.
Ang tanging narinig ko ay ang mabigat na paghinga ko at ang init ng likidong dumadaloy mula sa aking binti. Tumingala ako. Nakatayo ang mag-ina sa itaas ng hagdan. Pinapanood ako na tila isang insekto na pinipitpit. Walang awa, walang takot. Gawan niyo ng paraan yan. Ang huling narinig kong utos ni Doña Celia bago ang lahat ay naging madilim. Sabihin niyo sa doktor na nag-hysterical siya at nahulog. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang bagay ang nanatiling buhay sa akin. Hindi ang pag-ibig, kundi ang isang sumpa ng paghihiganti. Nagising ako sa loob ng isang malamig at puting silid ng ospital. Ang amoy ng disinfectant ay tila sumasakal sa akin. Pagmulat ng aking mga mata, nakita ko si Mateo na nakaupo sa tabi ng kama, pilit na nagpapakita ng malungkot na mukha. Amihan, Tadma, salamat sa Diyos at gising ka na. Sabi niya sa boses na punong-puno ng pagkukunwari. Ang baby? Wala na ang baby natin. Amihan, sabi ng doktor. Masyado kang naging emosyonal kaya ka nahulog. Hindi ako kumibo. Tiningnan ko lang ang kisame. Ang sakit sa aking puson ay hindi maikukumpara sa apoy na nabubuo sa aking puso. Wala na ang aking anak. Ang kaisa-isang bagay na nagbibigay sa akin ng dahilan para manatili sa impyernong ito ay kinuha na nila. Biglang pumasok ang isang nurse. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Mrs. Villanueva, may tawag po para sa inyo mula sa istasyon ng pulis sa Pampanga tungkol po sa inyong ina. Kinuha ko ang telepono nang nanginginig ang mga kamay. Ma'am, ikinalulungkot po naming ibalita, ang inyong ina, si Aling Rosa, ay biktima ng isang hit and run kaninang madaling araw. Wala na po siya, binitawan ko ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila ang huling piraso ng aking lumang buhay na nadurog. Wala na ang aking anak. Wala na ang aking ina. Sa loob ng isang gabi, kinuha nila ang lahat. Napatingin ako kay Mateo na ngayon ay pilit na lumalapit para yakapin ako. Sa mga mata niya, nakita ko ang isang lihim na kislap ng tagumpay. Isang kislap na nagsasabing nakuha na nila ang gusto nila. Ngumiti ako. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Isang ngiting mas matalas pa sa anumang talim. Sa sandaling iyon, ang amihan na marunong magmahal ay tuluyan ng pumanaw kasabay ng kanyang ina at anak. Ang natitira na lamang ay ang isang babaeng ang tanging misyon ay sunugin ang kaharian ng mga Villanueva hanggang sa maging abo ito. Magpahinga ka na, amihan. Bulong ni Mateo habang hinahaplos ang aking buhok. Narito lang kami ni Mama para alagaan ka. Oh, Mateo? Sagot ko sa boses na kasing lamig ng sementeryo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pag-aalaga niyo sa akin. Pangako, ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat. Ngunit ang lamig na nararamdaman ko sa labas ay walang-wala kumpara sa yelong namuo na sa aking kalooban. Ang lahat ay tila isang malabong panaginip, isang bangungot na ayaw matapos. Simula nang marinig ko ang tunog ng flatline sa hospital monitor at ang balita tungkol sa aking ina, sa loob ng 24 na oras, nawala sa akin ang lahat ang aking anak, ang aking ina, at ang huling hibla ng tiwala sa sangkatauhan. Nakatayo ako sa harap ng malamig na bangkay ni Nanay Rosa sa loob ng isang mumurahing punerarya. Pinagkaitan ako ng mga Villanueva ng pagkakataong dalhin siya sa isang maayos na lugar. Sabi ni Doña Celia, hindi raw dapat madungisan ang pangalan ng pamilya nila ng isang iskandalo ng hit and run sa isang probinsyana. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa semento ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ang dumating. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Mateo ay sapat na para masuka ang aking kaluluwa. Amihan, kailangan nating mag-usap. Ang boses niya ay puno ng peking lungkot. Ang uri ng tono na ginagamit niya kapag may gusto siyang makuha. Hindi ko siya tiningnan. Nanatili ang aking mga mata sa maputlang mukha ni Nanay. Wala na tayong dapat pag-usapan. Mateo, patay na ang lahat ng kailangan mong malaman. Huwag kang maging matigas. Mabilis na nagbago ang kanyang tono, naging matalas at naiirita. Ang pagkakamatay ng nanay mo ay isang aksidente, pero ang pagkawala ng bata, iyon ay dahil sa kawalan mo ng pag-iingat. Masyado kang naging pabaya sa sarili mo. Amihan, kung hindi ka sana naging masyadong emosyonal, sana ay buhay pa ang anak natin.
Ang bawat salita niya ay tila isang marahas na sampal. Narito ang lalaking nagtulak sa akin. Ang lalaking nagplano ng lahat ng ito at ngayon ay ibinibintang sa akin ang pagkamatay ng sarili kong anak. Iyon ang sining ng pagmamanipula ni Mateo ang gawin kang kriminal sa sarili mong trahedya. Hinarap ko siya. Ang aking mga mata ay tuyo. Walang bakas ng luha. Tanging isang madilim at malalim na puot ang nagniningning doon. Umalis ka na, Mateo. Habang may natitira pa akong pasensya na hindi isigaw sa buong mundo ang ginawa niyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Sino ang paniniwalaan nila? Ang isang depressed na babaeng nawalan ng anak at ina? O ang isang Villanueva? Mag-isip ka, amihan. Wala ka ng pera, wala ka ng pamilya, at wala ka ng tahanan. Inilabas niya ang isang asul na folder at inilapag sa ibabaw ng kabaong ni nanay. Iyan ang divorce papers at ang waiver para sa lupain sa Pampanga. Pirmahan mo iyan at bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula uli. Kung hindi, lalabas ka sa pamilyang ito na mas mahirap pa sa daga. Tiningnan ko ang folder. Pagkatapos ay muli kong tiningnan si Mateo. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang huling piraso ng aking puso na naging bato. Hinding-hindi ko pipirmahan ang kamatayan ng dangal ko. Mateo, kung ayaw mong makuha ito sa madaling paraan, kukunin namin ito sa marahas na paraan. Banta niya bago siya tumalikod at tuluyang lumabas ng punerarya. Kinabukasan, pagkatapos ng mabilis at malungkot na libing ni nanay, bumalik ako sa Forbes Park para kunin ang aking mga gamit. Ngunit bago pa man ako makalapit sa gate, hinarangan na ako ng mga security guard. Ang aking mga damit at ilang personal na gamit ay nakakalat na sa labas. Basang-basa sa ilalim ng ulan. Utos po ni Doña Celia, ma'am. Hindi na raw po kayo welcome dito, sabi ng guard na hindi makatingin sa aking mga mata dahil sa hiya. Isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ko. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ni Bianca, ang babaeng matagal nang itinatago ni Mateo. Nakasuot siya ng isang mamahaling seda na damit. Ang kanyang labi ay pinahiran ng matingkad na pulang lipstick. Poor amihan, uyam niya. Ang boses ay parang huni ng ahas. Sabi ko naman sa'yo, temporary ka lang sa buhay ni Mateo. Ang isang tulad mo ay hindi nararapat sa mga ganitong karangyaan. You're just a footnote, a mistake that we've finally erased. You haven't erased me, Bianca. Sagot ko habang pinupulot ang maliit na urn na naglalaman ng abo ni nanay mula sa putikan. You just gave me a reason to exist. Tumawa lang siya at pinasara ang bintana. Ang tunog ng pag-alis ng kanyang sasakyan ay tila isang huling insulto na ibinato sa akin ng kapalaran. Nakatayo ako sa gitna ng kalsada. Yakap ang abo ng aking ina. Basang-basa at walang matuluyan. Ang bawat sasakyang dumadaan ay tila pinagtatawanan ng aking kalagayan. Ngunit sa halip na sumigaw sa langit, itinuon ko ang aking paningin sa madilim na abot-tanaw, isang pilak na kotse ang dahan-dahang huminto sa aking harapan. Isang matandang lalaki na may aura ng kapangyarihan at karunungan ang bumaba. Hawak ang isang malaking itim na payong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkilala at isang uri ng lungkot na tila matagal na niyang dala. Amihan Reyes. Ang kanyang boses ay malalim at nagbibigay ng kakaibang kapanatagan sa gitna ng bagyo. Sino ho kayo? Tanong ko. Ang aking boses ay gumaralgal dahil sa lamig. Ako si Don Ignacio Llorente. Kaibigan ako ng iyong ama, anya habang inililong ako sa kanyang payong. Matagal na kitang hinahanap. Iha, huli na ba ako? Tumingin ako sa kanya. Pagkatapos ay sa urn na hawak ko. Hindi ho kayo huli para sa akin, pero huli na ho para sa mga taong akala nila ay tapos na ako. Inalalayan niya ako pasakay sa kanyang sasakyan. Sa loob, ang init ng heater ay tila nagsimulang tumunaw sa yelong bumabalot sa aking puso. Inabot niya sa akin ang isang lumang susi na may nakaukit na letrang R. Ang iyong ama ay hindi lang isang magsasaka. Amihan, siya ang utak sa likod ng teknolohiyang nagpayaman sa mga Villanueva. Ang susing ito ang magbubukas sa pinto ng katotohanang matagal nilang ibinaon sa lupa, sabi ni Don Ignacio habang umaandar ang sasakyan palayo sa Forbes Park. Tumingin ako sa labas ng bintana habang lumalayo ang mga ilaw ng mansyon ng mga Villanueva. Nararamdaman ko ang paglamlam ng aking sakit at ang pagsiklab ng isang bagong apoy. Isang apoy na hindi titigil
hanggat hindi nagiging abo ang lahat ng kasinungalingan ni na Mateo at Doña Celia. Oras na para bawiin ang sa iyo, amihan, muling bulong ni Don Ignacio. Hinawakan ko ng mahigpit ang susi. Ang metal nito ay malamig, ngunit ang pangako nito ay nagniningas. Hindi na ako ang amihan na marunong magpatawad. Simula ngayong gabi, ako na ang kanilang pinakamatinding bangungot. 3 taon, 1,075 araw ng pagpapanday sa aking sarili, sa loob ng apoy ng galit at disiplina. Sa bawat gabi na gusto kong sumuko, naaalala ko ang pakiramdam ng malamig na semento sa aking likuran at ang mapang-uyam na tawa ni Doña Celia. Habang pinapanood akong mawalan ng anak, hindi na ako ang babaeng iyon. Ang amihan na nakilala nila ay matagal nang ibinaon kasama ng kanyang ina. Ang nasa harap ng salamin ngayon ay isang sandata matalas, malamig, at handang pumatay ng bawat pangarap ng mga Villanueva. Nagsimula ang lahat sa loob ng silid-aklatan ni Don Ignacio. Sa gabing iyon nang ipihit ko ang lumang susi sa mekanismo ng kahon ng aking ama, ang tunog ng pagbukas ng lock ay tila isang hudyat ng paggising ng katotohanang matagal nang ipinagkait sa akin. Habang binabasa ko ang mga orihinal na blueprints ng Villanueva Smart City at ang mga kasunduang may peke at sa pilitang pirma ng aking ama, naramdaman ko ang muling pag-init ng aking dugo. Ang tatay mo ang henyo, amihan. Ang boses ni Don Ignacio ay puno ng paggalang habang nakatitig sa mga dokumento. Ang mga Villanueva ay mga linta lamang na sumipsip sa galing niya at pagkatapos ay itinapon siya ng parang basura. Sila ang may utang sa'yo. Sila ang dapat lumuhod sa harap mo. Hindi ako umiyak. Sa halip, hinawakan ko ang mga papel ng higit na mahigpit. Tuturuan niyo ho ba ako kung paano sila pabagsakin? Tumango ang matanda, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng dunong. Sisirain natin sila sa sarili nilang laro, pera, kapangyarihan, at reputasyon iyan ang kanilang Diyos. Iyan ang kukunin natin sa kanila. Sa loob ng 3 taon, ang aking buhay ay naging isang walang katapusang siklo ng pag-aaral. Sa umaga, kaharap ko ang mga numero, mga graph ng stocks, at mga komplikadong batas ng korporasyon. Sa hapon, ang aking katawan ay sumasailalim sa matinding pagsasanay sa martial arts. Hindi para lumaban sa kalsada, kundi para patigasin ang aking loob, para matutunang kontrolin ang bawat tibok ng aking puso at bawat galaw ng aking mga kamay. Natutunan kong magsalita ng wika ng mga elite. Natutunan kong maging kalmado sa gitna ng pressure. At higit sa lahat, natutunan kong itago ang aking emosyon sa likod ng isang mukhang tila gawa sa porselana. Everything is ready, Miss Amihan. Ang boses ni Attorney Leviste ay bumasag sa aking pagmuni-muni. Siya ang aking kanang kamay. Isang lalaking kasing lamig ng bakal at kasing talas ng labaha ang isip. Ang investment fund sa Singapore ay aprobado na. Ang lahat ng dokumento para sa pagbabalik mo sa Pilipinas ay plansado na rin. Salamat, Attorney Leviste, tugon ko habang tinitingnan ang aking bagong passport. Sa ibabaw nito ay ang pangalang Maria Christine Valderrama, isang bagong pagkakakilanlan para sa isang bagong misyon. Are you sure about this, ma'am? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling profesional, ngunit may bahid ng pag-aalala. Once we step into Manila, there's no turning back. It's a shark tank out there. I am the shark now, Attorney Leviste. Sabi ko sa boses na walang kahit anong kaba. Matagal silang naghari-harian gamit ang ninakaw nilang korona. Oras na para ipaalala sa kanila na ang tunay na may-ari ay narito na. Isang mabilis na kilos ng aking mga kamay at kinuha ko ang gunting. Sa harap ng salamin, hinawakan ko ang aking mahabang buhok. Ang buhok na dati ay hinahaplos ni Mateo habang binubulungan ako ng mga kasinungalingan. Sa isang malakas na gupit, ang mga hibla nito ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Tila mga bahagi ng aking lumang pagkatao na tuluyan ko ng pinuputol. Ngayon, ang buhok ko ay maikli na, moderno at matapang. Ang aking mga mata, na dati ay puno ng pag-asa, ay tila dalawang madilim na lawa na walang hangganan. Maria Christine, pag-uulit ko sa aking bagong pangalan. Amihan is dead. She died in the rain, in front of the gate of Forbes Park. Maria Christine is here for justice. The Villanueva land is struggling, ma'am.
Ulat ni attorney, Leviste habang iniaabot ang isang tablet. They're on the verge of bankruptcy after a series of failed projects. They need a miracle. They need an investor. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Then let's give them their miracle. Let's give them the kiss of death. Habang nakasakay sa aming private jet patungong Manila, pinanood ko ang paglubog ng araw sa abot-tanaw. Ang bawat kulay ng langit ay nagpapaalala sa akin sa apoy ng aking galit. Ang mga Villanueva ay nagdiriwang siguro ngayon. Iniisip na ligtas na sila. Iniisip na ang babaeng binaliwala nila ay abo na lamang na tinangay ng hangin. Hindi nila alam, ang abong iyon ay naging bakal. At ang bakal na iyon ay handa nang bumagsak sa kanilang mga ulo. Handa na ba ang lahat para sa gala night bukas? Tanong ko. Yes, ma'am. The invitation is secured. You will be the guest of honor, representing the Lorente Group and the Singaporean investors. Sagot ni attorney, Leviste, huminga ako ng malalim. Nararamdaman ko ang adrenaline na dumadaloy sa aking mga ugat. Bukas, muli kong makikita ang mga mukha ng aking mga kaaway. Bukas, magsisimula ang unang hakbang ng kanilang pagbagsak. Hindi nila ako makikilala, at kapag nalaman na nila kung sino ako, huli na ang lahat. Ang sahungos bang sa mamahaling orchid and ang amoy ng imported na alak ay humahalimuyak sa loob ng ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati. Ang bawat sulok ay kumikinang sa ginto at kristal. Ngunit para sa akin, ang bawat dekorasyon ay tila mga palamuti lamang sa isang libingan. Ito ang mundo ng mga mapagkunwari. Ang entablado kung saan ang mga Villanueva ay matagal nang naghari-harian. Ngunit ngayong gabi, ang lahat ng spotlight ay nakatutok sa isang bago at misteryosong bituin. Naramdaman ko ang bawat mata sa loob ng silid na dahan-dahang bumabaling sa aking direksyon nang pumasok ako. Ang tunog ng aking mga takong sa marmol na sahig ay tila isang matatag at ritmikong marcha ng isang sundalo. Nakasuot ako ng isang itim na terno na hapit sa aking katawan. Gawa sa pinakamahal na sutla, at ang aking maikling buhok ay nakaestilo ng napakalinis. Wala akong suot na alahas maliban sa isang antigong relo sa aking pulso, isang tahimik na simbolo ng kapangyarihan. Good evening, everyone! Ang boses ni Don Ignacio ay umalingaw-ngaw sa speaker system. Punong-puno ng autoridad. Tonight, I am honored to introduce the newest partner of the Llorente Group, the managing director of the Valderrama Fund from Singapore, Miss Maria Christine Valderrama. Nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ang mga pangalan ng mga Valderrama ay matunog sa mundo ng finance, at ang aking biglaang pagdating ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng mainit na panahon. Lumakad ako patungo sa gitna ng ballroom. Ang bawat galaw ko ay kalkulado at puno ng grasya. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko sila. Si Mateo ay nakatayo malapit sa buffet table. Hawak ang isang baso ng champagne. Mukha siyang pagod. May mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na hindi kayang itago ng makeup. At sa tabi niya, si Doña Celia na pilit na nagpapakita ng kanyang dating katarayan habang suot ang isang tila mabigat na kwintas na diamante ang parehong kwintas na alam kong nakasangla na sa bangko. Nang magtagpo ang aming mga mata ni Mateo, naramdaman ko ang isang pamilyar na kurot sa aking dibdib. Ngunit mabilis itong pinalitan ng isang malamig na kagalakan. Hindi niya ako nakilala para sa kanya. Ang babaeng nasa harap niya ay isang makapangyarihang dayuhan. Hindi ang probinsyanang asawa na itinapon niya sa ulan. Miss Valderrama, it's an honor to meet you. Ang boses ni Mateo ay puno ng paghanga nang lumapit siya sa akin. Pilit na ibinibigay ang kanyang pinaka-charismatic na ngiti. I am Mateo Villanueva, CEO of Villanueva Land. We've heard so much about your fund's successes in Singapore. Tiningnan ko ang kanyang kamay na nakalahad para sa isang handshake. Hindi ko ito tinanggap agad. Hinayaan ko ang ilang segundo ng nakakabinging katahimikan bago ko dahan-dahang iniabot ang aking mga daliri. Mr. Villanueva, sagot ko sa boses na kasing lamig ng bakal. I've heard about your company too. Mostly about your struggling projects. It's a pity, considering the potential of your family's history. Naramdaman ko ang biglang pagpigil ng hininga ni Mateo. Ang kanyang ngiti ay bahagyang nanginig. Ah, yes, we are going through some minor adjustments, but with the right partner, we are confident that we can bounce back.
Adjustments, is that what you call it when you're months away from total foreclosure? Tanong ko habang dahan-dahang iniikot ang wine glass sa aking kamay. Ang tunog ng alak na humahampas sa salamin ay tila isang babala. I don't invest in adjustments, Mr. Villanueva. I invest in assets that were stolen from the rightful owners. I invest in justice. Biglang sumingit si Doña Celia. Ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng suspisya. Miss Valderrama, you speak with such intensity. Are you sure you are only here for business? Parang may mas malalim na hugot ang iyong mga salita. Tinitigan ko ang matandang babae. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na sinisikap itago ng makapal na pulbos. Ang bawat kasalanang ginawa niya sa akin ay tila muling naglaro sa aking isipan. Business is always personal, Doña Celia. Tugon ko ng may matipid na ngiti. Ang bawat sentimong nawawala sa isang kumpanya ay may pinanggalingan, at ang bawat taong nasasaktan sa proseso ay may paraan para bumalik. Don't you agree? You sound so familiar, bulong ni Doña Celia, dahan-dahang lumalapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay pilit na binabasa ang bawat linya sa aking mukha. Your eyes. I've seen those eyes before. Common mistake, sabat ni attorney. Leviste na biglang lumitaw sa aking tabi. Miss Valderrama has that effect on people. She reminds everyone of someone they should have treated better. Tumawa ako ng bahagya, isang tunog na walang bakas ng saya. Anyway, Mr. Villanueva, my fund is looking for a local partner to bail out a struggling real estate firm. My team will send you the initial requirements. Be warned, though. My terms are not for the faint of heart. We will do whatever it takes, Miss Valderrama. Mabilis na sagot ni Mateo. Ang desperasyon sa kanyang boses ay tila musika sa aking pandinig. Villanueva land is my life. I will not let it fall. Good, because once I step in, there is no way out. Sabi ko bago tumalikod at naglakad palayo. Habang papaalis ako ng ballroom, naramdaman ko ang mabigat na titig ni Doña Celia sa aking likuran. Naririnig ko ang bulungan nila ni Mateo, ang pagtatalo kung dapat ba silang magtiwala sa akin. Ngumiti ako sa aking sarili habang nararamdaman ang lamig ng gabi sa labas ng hotel. Ang pain ay nailatag na. Ang isda ay gutom na gutom at handa ng kumagat. Ang hindi nila alam, ang miracle na inaasahan nila ay ang mismong lubid na magbibigti sa kanilang lahat. Attorney Leviste, schedule a meeting for tomorrow. Utos ko habang sumasakay sa sasakyan. I want them to feel the pressure. I want them to realize that their only hope is the person they hate the most. Understood, ma'am, sagot ni Leviste. Nang paanda rin ang sasakyan. Tumingin ako sa bintana at nakita ang anino ng hotel na dahan-dahang lumiliit. Ang simula ng aking paghihiganti ay mas matamis kaysa sa inaasahan ko, ngunit habang tinitingnan ko ang aking refleksyon sa bintana, muling bumalik ang huling bulong ni Doña Celia sa aking isipan. Mateo, bakit parang pamilyar ang mga mata ng babaeng iyon? Huminga ako ng malalim. Magduda ka lang, Celia, dahil ang mga matang iyon ang huling bagay na makikita mo bago mawala ang lahat sa iyo. Ang bawat kiskis ng ballpen sa makinis na papel ay tila musika sa aking pandinig, isang marahang tunog na naghuhudyat ng simula ng katapusan para sa mga Villanueva. Nakaupo ako sa dulo ng mahabang mesa sa conference room ng Llorente Group. Pinapanood si Mateo na nanginginig ang kamay habang nilalagdaan ang mga dokumentong magbibigay sa akin ng control sa 40% ng kanilang natitirang assets. Sa ilalim ng terminong strategic debt restructuring, dahan-dahan ko silang hinuhubaran ng kapangyarihan nang hindi nila namamalayan. Ito na ba ang lahat? Miss Valderrama, tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay may halong kaba at pag-asa habang iniaabot ang huling pahina. Tiningnan ko ang kanyang lagda, isang maruming pirma na sumisimbolo sa kanyang desperasyon. Para sa ngayon, Mr. Villanueva, ang initial investment ay ililipat na sa inyong corporate account bago matapos ang araw na ito. Ngunit tandaan mo, bawat galaw ng kumpanya ay kailangang dumaan sa pagsusuri ni Attorney Leviste. Of course. We understand the need for transparency. Mabilis na sagot ni Mateo. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng paghanga na dati ay hindi ko kailanman nakita noong ako pa ang kanyang asawa. Ngayon, nakikita niya ako bilang kanyang tagapagligtas. Isang gintong pagkakataon na hindi niya hahayaang makawala. Sa tabi niya,
Si Doña Celia ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga labi ay nakatikom. Ramdam ko ang kanyang tensyon, ang kanyang pangungutya, na pilit niyang itinatago dahil sa laki ng perang nakataya. Miss Valderrama, malambing na tawag ko. Ang aking tinig ay kasing talas ng kristal. Medyo natutuyuan ang lalamunan ko sa haba ng ating diskusyon. Doña Celia, maaari mo ba akong ipagtimpla ng tsaa? Gusto ko ng Earl Grey, 2 cubes ng asukal, at siguraduhin hindi ito masyadong mainit. Napatigil ang buong silid. Nakita ko ang biglang paglaki ng mga mata ni Doña Celia. Ang kanyang mga panga ay nagtagis, at ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng rosas sa tindi ng hiya. Ang reyna ng Forbes Park, ang babaeng dati ay pinupunasan ng kanyang sapatos sa aking damit, ay inuutusan ko ngayon na parang isang utusan. Excuse me. Ang boses ni Celia ay gumaralgal sa galit. Is there a problem, Doña Celia? Tanong ko nang may bahagyang pagtaas ng kilay. Akala ko ay tayo ay magka-partner na. At sa partnership na ito, ang bawat detalye, pati ang ginhawa ng iyong investor, ay mahalaga unless, of course, hindi mo kayang gawin ang simpleng bagay na ito para sa ikasasalba ng inyong kumpanya. Tumingin si Mateo sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Mama, please, just get the tea. Napilitang tumayo si Doña Celia. Ang tunog ng kanyang upuan na kumiskis sa sahig ay tila isang sigaw ng pagkatalo. Lumakad siya patungo sa sideboard. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Nang ilapag niya ang tasa sa harap ko, nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri. Thank you, Doña Celia. Sabi ko pagkatapos uminom ng isang sip-sip. Not bad. May talent ka pala sa pagsisilbi. Pagkatapos ng meeting, pinilit ni Mateo na ihatid ako sa aking sasakyan. Ang kanyang mga kilos ay masyadong pamilyar, masyadong mapanuyo. Christine, anya. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang tonong akala niya ay nakakaakit. I know this is strictly business, but I'd like to thank you personally. Baka pwede tayong mag-dinner mamaya, just the two of us. I want to show you my gratitude away from the office. Ngumiti ako sa kanya. Ang aking mga mata ay malamig, ngunit nang aakit. Dinner, you're a fast mover. Mateo, paano naman ang iyong fiancé si Bianca? Tama ba? Bahagyang kumunot ang noo ni Mateo. Tila isang abala lamang ang pangalan ni Bianca sa kanyang isipan. Bianca is busy. At isa pa, she doesn't need to know everything. This is about us, Christine, about the future of Villanueva land. We'll see, Mateo. We'll see. Sagot ko bago pumasok sa sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan, kinuha ko ang aking tablet at tiningnan ang mga security footage na palihim na naka-install sa opisina ni Mateo. Nakita ko si Bianca na pumasok sa silid ilang minuto matapos akong umalis. Nagwawala siya. Itinatapon ang mga papeles mula sa mesa ni Mateo habang si Doña Celia ay pilit siyang pinatatahimik. Sino ang babaeng iyon, Celia? Bakit kailangang siya ang magdesisyon sa lahat? Ang sigaw ni Bianca ay rinig hanggang sa recording kahit walang sound effect. Sapat na ang makita ang kanyang nanlilisik na mga mata. Isang mensahe ang pumasok sa aking phone mula kay attorney. Leviste. The seeds of doubt are planted. Ma'am, Bianca is becoming paranoid. She feels she's being replaced. Good, sagot ko. Let her burn with jealousy. It's time for the next move. Inutusan ko ang aking assistant na magpadala ng isang anonymous na email kay Bianca. Sa loob nito ay isang malinaw na litrato isang kuha kanina kung saan si Mateo ay nakahawak sa aking braso habang nakangiti ng napakalapit sa aking mukha sa tapat ng lobby. Ang anggulo ng pagkakuha ay nagmumukhang may lihim na ugnayan kami. Tumingin ako sa labas ng bintana habang binabagtas ang kalsada ng Makati. Ang gintong hawla na dati ay kinulong ako ay unti-unti ko nang ginigiba. At ang mga taong nagkulong sa akin ang siyang magkakandado sa sarili nilang mga selda. Sa aking isipan, nakikita ko ang mukha ni Bianca habang binubuksan ang email na iyon. Ang kanyang galit ay magiging mitya ng gulo sa loob ng pamamahay ng mga Villanueva. At sa gitna ng kanilang kaguluhan, ako ang mananatiling kalmado, ang tahimik na manunulat ng kanilang trahedya. Biglang tumunog ang aking personal na phone. Isang notification mula sa aking private investigator. Isang litrato ni Mateo na papasok sa isang mamahaling restaurant. Mag-isa, habang tinitingnan ang kanyang relo, naghihintay siya sa akin. Ngumiti ako ng mapait.
Ang laro ay nagiging mas kawili-wili. Ang aking dating asawa ay lalong nagiging asong sip-sip sa akin, habang ang kanyang kabit ay unti-unti nang nauulol sa selos. Ang hindi nila alam. Hawak ko na ang ebidensya na ang tapat daw na karelasyon ni Mateo ay may sarili ring itinatagong kalaswaan. Pinapanood ko silang magsakalan, habang ako ay nananatiling malinis at makapangyarihan sa kanilang harapan. Ang pundasyon ng kanilang relasyon ay hindi lang may lamat ito ay gumuho na, at ako ang huling sisipa sa mga durog na bato. Nakaupo ako sa sofa sa loob ng opisina ni Mateo, tila isang reyna na naghihintay ng kanyang tsaa, nang biglang bumukas ang pinto ng marahas. Ang tunog ng pagtama ng hawakan ng pinto sa pader ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasunod ang mabibigat at mabilis na yabag ni Bianca. Mateo, ano ito? Sino ang babaeng ito para pakialaman ang budget ng ating kasal? Ang sigaw ni Bianca ay kasing talas ng basag na salamin. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang iwinawagayway ang isang papel sa harap ng mukha ni Mateo. Tumingin lang ako sa aking mga kuko. Hindi man lang nag-angat ng tingin. I believe that is my job as the lead investor. Bianca, every single centavo that goes out of Villanueva land must be justified. And an 8 million peso wedding gown, that is a liability, not an asset. Liability, sino ka para tawagin akong liability, Mateo? Pagsabihan mo ang babaeng ito. Baka nakakalimutan nyo, ako ang magiging asawa mo. Ang boses ni Bianca ay lalong tumaas. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng kanyang suot na damit. Tumayo si Mateo, bakas ang matinding pagkahiya sa kanyang mukha. Bianca, please keep your voice down. Miss Valderrama is our partner. Kung hindi dahil sa kanya, wala tayong pambayad kahit sa kuryente ng opisina na ito. Partner o baka naman iba na ang pinapirmahan nyo sa isa't isa. Muling sigaw ni Bianca, sabay baling sa akin. Alam ko ang laro mo. Christine, I saw the pictures. Huwag mong isipin na maaagaw mo sa akin si Mateo. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang bawat galaw ko ay puno ng awtoridad na nagpatahimik sa kanya. Lumapit ako sa kanya hanggang sa maging ilang pulgada na lamang ang distansya namin. Ang lamig ng aking titig ay tila yelong dumampi sa kanyang balat. Agaw, you're so insecure, Bianca. Is it because you know that without Mateo's money, you are nothing, or is it because you're afraid he'll find out what you do when he's too busy working to pay for your luxury? Bulong ko sa tonong siya lamang ang makakarinig. Nakita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata. Ang takot ay sandaling dumaan sa kanyang mukha bago niya ito pinalitan ng galit. Wala kang alam, wala kang ebidensya. I have everything. Sagot ko ng may tipid na ngiti bago ako bumaling kay Mateo. Mr. Villanueva, I think it's best if you handle your personal affairs. I cannot work in an environment that is so unprofessional. My fund is reconsidering the second tranche of the investment. No. Christine, wait, mabilis na humabol si Mateo sa akin. Halos tabigin niya si Bianca para lang maabot ako. I am so sorry. Lalabas na si Bianca. Ngayon din? Bianca, go home. Ngayon din. Pinapalayas mo ako dahil sa babaeng ito. Ang biyak na boses ni Bianca ay punong-puno ng kawalang paniwala. Umalis ka na, sabi ko. Bulyaw ni Mateo, ang kanyang desperasyon na huwag mawala ang aking pera ay mas matimbang kaysa sa kahit anong pagmamahal na mayroon siya para sa kanyang kabit. Habang naglalakad ako palabas, narinig ko ang muling pagwawala ni Bianca sa loob, ang tunog ng mga gamit na nahuhulog, at ang malakas na pagtatalo ng dalawa. Ngumiti ako. Ang lamat ay naging malalim na bangin. Sa loob ng aking sasakyan, iniabot sa akin ni attorney. Leviste ang isang envelope. The private investigator's report. Ma'am, Bianca has been meeting with Mateo's cousin, Paulo, in a private resort in Batangas. It's been going on for months, even before your return. Paulo, the black sheep of the family, tanong ko habang tinitingnan ang mga malilinaw na larawan ng dalawa na magkayakap sa tabi ng pool. Perfect. Gamitin mo ang mga ito. Padalhan mo si Mateo ng mga malalabo at bitin na clues. I want him to doubt, but I want him to keep digging until he finds out the truth himself. Understood, ma'am. At may isa pa. Doña Celia is pushing for a rush wedding. She's suspicious of you, and she thinks a marriage will secure Mateo's position and the family's image. Then let them rush, sabi ko habang nakatingin sa labas ng bintana. The faster they build their dream, the more satisfying it is to watch it crumble. Pagdating ng gabi, tumawag si Mateo. Ang kanyang boses ay mahina.
tila isang taong pasa ng buong mundo. Christine, I'm so sorry about earlier. I've settled everything with Bianca. I hope this won't affect our partnership. It's okay, Mateo. I understand. Emotions can be messy. Sagot ko sa boses na puno ng peking simpatya. But you know, I heard some rumors in the circle. Someone saw Bianca at the resort recently. With a man. People are talking. Mateo. Ayaw ko lang na masira ang reputasyon mo dahil sa mga ganitong balita. Katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Naririnig ko ang kanyang mabigat na paghinga. Ang lason ay naiturok ko na. Resort sinong lalaki? Christine. I'm not sure, baka nagkamali lang sila. Anyway, let's focus on the board meeting tomorrow. Good night, Mateo. Ibinaba ko ang telepono ng may tagumpay sa aking mga mata. Ngayon, ang isip ni Mateo ay hindi na mapapakali. Maghahanap siya ng kasagutan at bawat titig niya kay Bianca ay mapupuno na ng hinala, kinabukasan. Isang balita ang gumimbal sa pamilya Villanueva. Isang balitang dapat ay magdadala ng saya. Ngunit sa pagkakataong ito ay magsisilbing mitsa ng mas malaking gulo. Pumasok si attorney, Levista sa aking opisina. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ma'am, Justin, Bianca is pregnant. Doña Celia just announced it to the press. The wedding is definitely on, 3 weeks from now. Napahawak ako sa aking mesa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Buntis. Ang pagkakataon ay tila nakikipaglaro sa akin. Noong ako ang buntis, itinulak nila ako sa hagdan. Ngayon, ang kabit ang buntis. Leviste, get the DNA samples from Paulo as soon as possible. Utos ko. Ang aking boses ay naging kasing talas ng labaha. I have a feeling that baby isn't a Villanueva. And when I reveal the truth, I will make sure they lose not just their money, but their name. Ang aking mga mata ay nagniningas sa puot. Ang nakaraan ay tila muling nagbabalik. Ngunit sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng gunting na puputol sa kanilang huling pag-asa. Ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Bianca ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa aking batok hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa matinding pandidiri. Alam ko ang laro ni Doña Celia. Gagamitin nila ang Villanueva Air para itali ang aking investment at linisin ang kanilang nadungisang pangalan. Ngunit sa bawat celebratory toast na iniinom nila, unti-unti ko nang inihahanda ang lason na tatapos sa kanilang ilusyon. Ang dugong ipinagmamalaki nila ay isang malaking kasinungalingan at ako ang may hawak ng katotohanang dudurog sa kanila. Nakatayo ako sa harap ng malawak na bintana ng aking penthouse. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga munting hiyas. Sa aking kamay ay isang baso ng matapang na scotch. Ang tunog ng alak na gumagalaw sa loob ng baso ay ang tanging ingay sa silid. Pumasok si attorney, Leviste ng walang katok. Ang kanyang mukha ay seryoso habang inilalapag ang isang itim na folder sa aking mesa. Nakuha na namin ang buhok ni Paulo mula sa kanyang sasakyan at ang sample mula sa clinic kung saan nagpa-check up si Bianca kaninang umaga. Ang aming contact sa laboratorio ay sinimulan na ang mabilisang pagsusuri. Ilang araw bago lumabas ang resulta. Tanong ko nang hindi lumilingon. 3 araw, ma'am, saktong-sakto sa gaganaping pre-wedding party na inorganisa ni Doña Celia sa kanilang mansyon. Sagot ni Leviste, humarap ako sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. 3 days. 3 araw na lang na magsasaya sila sa paniniwalang ligtas na ang kanilang legacy. Make sure everything is discreet. Leviste, ayaw kong makaramdam ang mga ahas na nasa paligid na nila ang patibong. Kinabukasan, inimbitahan ako ni Mateo sa isang tanghalian. Halatang masigla siya. Tila nabunutan ng tinik dahil sa balitang magkakaanak na siya. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, nakikita ko ang pagod at ang bahid ng pagdududa na itinanim ko noong nakaraang gabi. Christine, I'm so happy you came. Bungad ni Mateo nang maupo ako sa tapat niya. I want to apologize again for Bianca's behavior last time. Hormones, I guess. Alam mo na, she's carrying a Villanueva now. Medyo sensitive lang siya. A Villanueva? Pag-uulit ko. Ang aking boses ay puno ng nakatagong pangungutya. That's a big responsibility. Mateo, ang pagkakaroon ng tagapagmana ay nangangailangan ng katiyakan. Sigurado ka bang handa ka na sa ganitong yugto ng buhay mo? Bahagyang kumunot ang noo ni Mateo. Of course,
I've always wanted a child. It's the legacy of my family. Legacy is important, but truth is more vital. Sabi ko habang dahan-dahang hinihiwa ang steak sa aking pinggan. Ang tunog ng kutsilyo na kumikiskis sa porselana ay tila isang babala. Speaking of health, Mateo, as your partner, I've arranged a VIP prenatal and genetic screening package for Bianca sa pinakamagaling na ospital sa Singapore. It's my gift for the upcoming wedding. I want to ensure that the heir is healthy and perfect. Nakita ko ang paninigas ng balikat ni Mateo. Alam kong pumasok sa isip niya ang posibilidad ng DNA testing kahit hindi ko ito direktang binanggit. That's very generous of you, Christine. Pero may doctor na si Bianca. Standard doctors can miss things. Mateo, ang genetic screening na inaalok ko ay detalyado. It can even trace lineage and traits accurately para wala ng duda. Di ba't tinitigan ko siya ng matagal? Hinahayaan ang bawat salita ko na bumaon sa kanyang isipan. I'll talk to her about it. Nautal niyang sagot. Pagkatapos ng tanghalian, nagtungo ako sa sementeryo. Ito ang aking golden moment, ang sandali ng katahimikan, kasama ang mga taong kinuha sa akin. Nakatayo ako sa harap ng puntod ni Nanay Rosa at ang maliit na marker para sa aking anak na hindi man lang nakita ang liwanag. Ang hangin ay umiihip ng marahan. Dala ang amoy ng mga sariwang bulaklak na inialay ko. Walang tunog sa paligid kundi ang pagaspas ng mga dahon. Hinaplos ko ang malamig na marmol ng puntod ni Nanay. Nay, malapit na. Bulong ko. Hindi ko hahayaan na ang isang kasinungalingan ang magmana ng dugong kinuha nila sa atin. Ang bata sa sinapupunan ng babaeng iyon ay gagamitin nila para manatili sa itaas. Pero ako ang magpapabagsak sa kanila gamit ang mismong batang iyon. Hatarungan para sa inyo. Nay, hustisya para sa anak ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ko ang isang mainit na luha na dumaan sa aking pisngi. Ngunit mabilis ko itong pinunasan. Ang luha ay para sa mga patay. Ang galit ay para sa mga buhay na dapat pagbayarin. Pabalik sa aking sasakyan. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Attorney Leviste. Ang kanyang boses ay may halong tensyon. Ma'am, may problema. Si Bianca, nakita siya ng ating tauhan na pumasok sa isang pribadong condominium sa Taguig. At hindi lang iyon, si Paulo ay nandoon din. Mukhang nag-aaway sila. Perfect. Send me the location. Gusto kong makita ang desperasyon ng 2 ahas na yan. Utos ko. Narating ko ang lugar sa loob ng 30 minuto. Mula sa loob ng aking sasakyan na may madilim na tint, nakita ko si Bianca na lumabas ng building. Gulo-gulo ang kanyang buhok at halatang umiiyak. Ilang sandali pa ay lumabas si Paulo. Galit na galit at tila may isinisigaw sa kanya. Kinuha ko ang aking cellphone at kinuhanan sila ng video. Ang bawat kumpas ng kanilang mga kamay, ang bawat galaw ng kanilang mga labi na puno ng puot, lahat ay nakatala. Hindi ito kay Mateo, alam mo yan. Paulo, ang sigaw ni Bianca ay bahagyang umabot sa aking kinaroroonan nang bumukas ang pinto ng building. Ngumiti ako ng madilim. Sapat na ang narinig ko. Ipinaharurot ko ang sasakyan palayo sa lugar na iyon. Ang bawat segundo ay tila isang countdown para sa pagsabog na wawasak sa pamilya Villanueva. 3 araw na lang. 3 araw bago ang party kung saan ang lahat ng kanilang tinatago ay malalantad sa harap ng lahat. Pagdating ko sa aking opisina, isang envelope ang naghihintay sa aking mesa. Ito na ang resulta mula sa laboratorio. Dahan-dahan kong binuksan ang papel. Binasa ko ang bawat linya, ang bawat porsyento, hanggang sa marating ko ang konklusyon sa pinakailalim. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa rurok ng tagumpay. 79.9% probability of paternity, Paulo Villanueva, ang basa ko sa huling bahagi. Ibinagsak ko ang papel sa mesa at humalakhak ng malakas isang tawang puno ng pait at tagumpay na umalingaw-ngaw sa buong silid. Mateo, Doña Celia, handa na ba kayong makilala ang inyong tunay na apo? Biglang tumunog ang aking telepono. Isang tawag mula kay Doña Celia. Christine, iha, I hope you're coming to the pre-wedding party on Friday. It's going to be the event of the season. Gusto naming ipagmalaki ang aming bagong investor at ang aming bagong tagapagmana. Ang boses niya ay punong-puno ng kagalakan at katusuhan. Of course, Doña Celia, sagot ko habang nakatingin sa DNA result.
Hinding-hindi ko palalampasin ang gabing iyan. May espesyal akong regalo para sa inyong lahat. Isang katotohanang hinding-hindi nyo makakalimutan. Ang mansion sa Forbes Park ay tila isang malaking libingan na pinalamutian ng mga ginto at mamahaling kristal. Sa bawat hakbang ko sa pamilyar na pasilyo, nararamdaman ko ang mga multo ng aking nakaraan, ang mga gabing umiiyak ako sa dilim, ang mga sandaling nagmakaawa ako para sa kaunting respeto, at ang huling pagbagsak ko sa hagdan na kumitil sa buhay ng aking anak. Ngunit ngayong gabi, hindi na ako ang biktima. Ako na ang panauhing pandangal sa kanilang huling hapunan bago ang tuluyang pagguho ng kanilang kaharian. Suot ko ang isang kulay dugong sutla na dress na tila humahalik sa sahig sa bawat galaw ko. Ang aking aura ay puno ng kapangyarihan na kahit ang mga dating katulong na nakakilala sa akin ay napapayuko na lamang sa takot at paghanga. Christine Halabha, salamat at nakarating ka. Bati ni Mateo habang mabilis na lumalapit sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay at dinala ito sa kanyang mga labi. Ngunit dahan-dahan ko itong binawi nang may kasamang matipid na ngiti. You look breathtaking, parang ikaw ang reyna ng gabing ito. Salamat, Mateo. Pinaghandaan ko talaga ang gabing ito. Bihira lang ang pagkakataong makasama ang buong pamilya Villanueva sa isang hapag. Tugon ko habang iginagala ang aking paningin sa paligid. Sa dulo ng mahabang mesa, nakaupo si Doña Celia, tila isang emperatris na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Sa tabi niya ay si Bianca, na pilit na nagpapakita ng katarayan kahit bakas sa kanyang mukha ang pamumutla. Alam ko ang takot na nararamdaman niya. Ramdam niya na unti-unti nang nawawala ang kontrol niya kay Mateo dahil sa aking presensya. Nagsimula ang hapunan sa gitna ng tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana. Walang nagsasalita. Tanging ang marahang paghinga ng bawat isa at ang mahinang instrumental na musika sa background ang naririnig. Miss Valderrama, pagsisimula ni Doña Celia, ang kanyang boses ay punong-puno ng katusuhan. Napansin ko ang iyong hilig sa mga antigong bagay. Ang investment mo sa aming kumpanya ay tila hindi lang para sa pera. Parang may hinahanap ka sa amin. Uminom ako ng isang sip-sip ng alak bago sumagot. Matalas talaga ang pakiramdam niyo, Doña Celia. Mahilig ako sa kasaysayan, lalo na ang mga kasaysayang pilit na ibinabaon sa lupa. Alam niyo ba, ang lupain kung saan itatayo ang bagong smart city ay may napakakulay na nakaraan. Sabi nila, ang tunay na nagmamay-ari noon ay namatay ng may dalang sama ng loob. Nakita ko ang bahagyang pagtigil ni Doña Celia sa kanyang pagsubo. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Maraming sabi-sabi sa negosyo, Christine. Ngunit ang mahalaga ay kung sino ang may hawak ng titulo ngayon. Tama ho kayo. Ang titulo ay papel lamang. Ngunit ang dugo na dumanak para doon ay hindi kailanman nabubura. Sabi ko sa boses na kasing lamig ng yelo. Ang karma. Ang karma ay hindi natutulog. Darating ang panahon na ang lahat ng ninakaw ay babalik sa tunay na nagmamay-ari, kasama ang interes ng bawat luhang pumatak. Ano ba ang pinagsasabi mo? Biglang singit ni Bianca. Ang kanyang boses ay nanginginig sa inis. Nandito tayo para mag-celebrate, hindi para pag-usapan ang mga multo. Pasensya ka na, Bianca. Masyado lang akong nadala sa ganda ng mansyong ito. Ngumiti ako sa kanya. Ngunit ang aking titig ay nanatiling nakatutok kay Doña Celia. Speaking of history, may gusto sana akong ipakita sa inyo. Isang regalong nakuha ko mula sa isang subasta sa ibang bansa. Inilabas ko mula sa aking maliit na bag ang isang antigong gintong locket. Ang disenyo nito ay kakaiba, isang inukit na bulaklak ng sampagita na may maliit na ruby sa gitna. Pagkakita pa lamang sa alahas, biglang nabitawan ni Doña Celia ang kanyang tinidor na lumikha ng isang matunog na ingay sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng bond paper. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig habang nakatitig sa locket. Iyon ang locket na pag-aari ni Nanay Rosa. Ang huling alaala ng aking ama na ninakaw ni Doña Celia noong gabing pinalayas nila ako. Saan? Saan mo nakuha iyan? Pabulong na tanong ni Doña Celia. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Sabi ng pinagbilhan ko, galing daw ito sa isang babaeng namatay sa isang trahedya. Isang babaeng pinagkaitan ng katarungan. Sagot ko habang pinaglalaruan ang locket sa aking mga daliri. Pamilyar ba sa inyo ito,
Doña Celia, parang nakita niyo na ba ito dati? Hindi. Ngayon ko lang nakita ang bagay na iyan. Mabilis na tanggi ni Celia, ngunit ang pawis na namumuo sa kanyang noo ay nagsasabi ng katotohanan. Mateo, tapusin na natin ang hapunan na ito. Masama ang pakiramdam ko. Pero Mama, hindi pa tayo tapos mag-dessert. Sabi ko tapusin na. Bulyaw ni Doña Celia, na ikinagulat ni na Mateo at Bianca, tumayo ako ng may buong grasya. I'm sorry kung na-disturb ko ang inyong gabi. Siguro ay kailangan nyo nga ng pahinga. Lalo na kayo, Doña Celia. Mahirap talagang makatulog ng mahimbing kapag ang mga alaala ay nagsisimula ng kumatok sa inyong pinto. Hinarap ko si Mateo, na ngayon ay litong-lito sa nangyayari. Salamat sa hapunan, Mateo. Magkita na lang tayo sa opisina bukas. Marami pa tayong dapat tapusin. Bago ang inyong kasal. Habang naglalakad ako patungo sa pinto, naramdaman ko ang matinding tingin ni Doña Celia na nakatusok sa aking likuran. Alam ko na ang kanyang pagdududa ay naging takot na. Alam ko na ngayong gabi, hindi siya makakatulog dahil ang anino ng babaeng akala niya ay nabaon na sa limot ay muling nagbabalik. Nasa tapat na ako ng main door nang biglang tumunog ang doorbell. Isang malakas at awtoritadong tunog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Binuksan ng guard ang pinto at pumasok ang isang lalaking naka-uniforme ng courier. May hawak siyang isang opisyal na envelope na may tatak ng korte. Magandang gabi ho, hinahanap ko si Mr. Mateo Villanueva, sabi ng courier. May dala ho akong subpoena para sa kasong financial fraud at falsification of documents. Napalingon ang lahat. Ang mukha ni Mateo ay tila gumuho. Ang mga mata ni Bianca ay napuno ng takot, habang si Doña Celia ay napahawak sa kanyang dibdib. Tila hinahabol ang kanyang hininga. Tumingin ako sa kanila sa huling pagkakataon bago ako lumabas ng mansyon. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak. Tila nakikiramay sa darating na unos sa pamilya Villanueva. Ang gabi ay bata pa, Mateo. Bulong ko sa aking sarili habang sumasakay sa sasakyan. At ang hustisya. Yang hustisya ay nagsisimula pa lang. Ang bawat numero sa screen ng aking computer ay tila mga butil ng buhangin sa isang orasan na mabilis na nauubos, puro kulay pula, puro pagbagsak, puro pagkatalo. Ang stocks ng Villanueva Land ay bumubulusok sa kailaliman na hindi na nila kayang balikan. Ang bawat balita tungkol sa subpoena at financial fraud ay tila mga palakol na tumatama sa ugat ng kanilang kumpanya. Pinapanood ko ang unti-unting pagkabulok ng kanilang imperyo mula sa aking malamig at tahimik na opisina, habang ang aking kape ay nananatiling mainit. Ang marahang tunog ng pagbukas ng aking pinto ay naghudyat ng pagdating ng isang taong hapo at durog. Pumasok si Mateo. Ang kanyang barong ay gulo-gulo. Ang kanyang buhok na laging maayos ay tila hindi na nasuklay ng ilang araw. Wala na ang mapagmataas na CEO. Ang nasa harap ko ngayon ay isang lalaking nilalamon ng sarili niyang takot. Christine, kailangan kita. Ang kanyang boses ay paos, halos pabulong. Lumapit siya sa aking mesa at sa isang iglap. Dahan-dahan siyang lumuhod sa aking harapan. Ang kanyang mga kamay ay nangangatal habang pilit na humahawak sa gilid ng aking upuan. Please, Christine, ang bangko, nag-freeze na ng accounts namin. Ang mga investors, isa-isang bumibitiw. Ikaw na lang ang natitira. Save us. Save me. Tinitigan ko ang kanyang ulo na nakayuko sa paanan ko. Naalala ko ang gabing nakahiga ako sa malamig na sahig ng ospital. Nagmamakaawa sa kanya na manatili sa tabi ko habang kinukuha ang aking anak. Ngunit mas pinili niyang umalis para makipagkita kay Bianca. Ngayon, ang gulong ng tadhana ay bumalik sa kanya. Mateo, tumayo ka. Ang boses ko ay kalmado, walang bakas ng awa. Ang pagluhod ay para sa mga mahihina, at sa negosyo, ang kahinaan ay kamatayan. Hinding-hindi ko makakalimutan ang tulong mo, Christine. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng control, pati ang natitirang shares ni Mama. Basta huwag mo lang kaming iwan. Pagmamakaawa niya, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon habang nakatingin sa akin. Dahan-dahan kong iniangat ang aking kamay at hinawakan ang kanyang palad. Naramdaman ko ang lamig at panginginig ng kanyang balat. Ito ang aking golden moment, isang sandali na puno ng irony. Sa isip ni Mateo, ito ay haplos ng pag-asa. Sa akin,
Ito ay ang paghawak sa leeg ng aking biktima bago ang huling sakal. Don't worry, Mateo! Bulong ko habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. I will take care of everything. Sisiguraduhin kong sa gaganaping engagement party bukas. Ang lahat ay malalagay sa tamang lugar, walang maiiwan, lahat ay matatapos. Thank you. Christine, salamat. Anya habang pilit na humahalik sa likod ng aking kamay. Halos masuka ako sa pandidiri, ngunit nanatili akong estatwa ng yelo. Pag-alis ni Mateo, pumasok si Attorney Leviste. Ang kanyang mukha ay seryoso habang hawak ang isang tablet. Ang lahat ay nakahanda na para sa party bukas. Ma'am, ang livestream link ay secured na, at ang mga media outlets ay nakaposisyon na para sa big announcement. Pero ma'am, si Bianca, lalong nagiging agresibo. Nagpadala siya ng tauhan para manmana ng penthouse mo. Hayaan mo siya, ma'am. Leviste, ang taong malunod ay kakapit kahit sa patalim. Bianca is cornered, and that makes her predictable. Sagot ko habang inililigpit ang aking mga gamit. Kinagabihan, nagtungo ako sa mansyon ng mga Villanueva para sa huling pag-aayos ng party. Ang buong paligid ay abala sa pagkakabit ng mga puting bulaklak at mamahaling telang seda. Sa gitna ng kaguluhan, iniwan ko ang aking bag sa loob ng library para makipag-usap sa event coordinator. Hindi ko na malaya na kanina pa pala ako minamanmanan ni Bianca mula sa anino ng hallway. Nang masiguro niyang wala ako, mabilis siyang pumasok sa library. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa selos at hinala. Alam niyang may itinatago ako, at gagawin niya ang lahat para mabawi ang atensyon ni Mateo. Hinablot niya ang aking designer bag at padaskol na ibinuhos ang laman nito sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang tunog ng mga gamit na bumagsak ang aking lipstick, compact mirror, at wallet ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ngunit ang kanyang pansin ay naagaw ng isang nakatuping dokumento na lumabas mula sa isang lihim na bulsa ng bag. Nanginginig ang mga daliri ni Bianca habang binubuksan ang papel. Inakala niyang ito ay mga bank statement or ebidensya ng panloloko sa negosyo. Ngunit nang mabasa niya ang mga salitang nakasulat, ang kanyang hininga ay biglang napatigil. Ito ay ang aking orihinal na birth certificate, ang dokumentong hindi ko pa nagawang itapon. Ang huling ugnayan ko sa aking totoong pagkatao. Amihan, Reyes yung pabulong na basa ni Bianca. Ang boses niya ay nanginginig sa gulat at kilabot. Amihan impossible, patay na siya. Agad niyang tiningnan ang kalakip na larawan sa loob ng folder, isang lumang litrato ko, bago ang operasyon at bago ang transformation. Ang pagkakatulad ng mga mata ay hindi may kakaila. Ang katotohanan ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang isipan. Ikaw. Ang boses ni Bianca ay napuno ng matinding takot at galit. Ikaw ang babaeng iyon. Nagbalik ka para sirain kami. Mabilis niyang itinago ang dokumento sa loob ng kanyang damit nang marinig niya ang aking mga hakbang na papalapit sa pinto. Tumayo siya ng tuwid. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang buong katawan. Pagpasok ko, nakita ko ang aking mga gamit na nakakalat sa mesa. Tiningnan ko si Bianca ng may malamig na ngiti. Looking for something, Bianca. You're a devil, Christine. O kung ano man ang dapat kong itawag sa iyo, sagot niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng lason. Enjoy your night, dahil bukas sa harap ng lahat. Sisiguraduhin kong ikaw ang babagsak. Tumingin ako sa kanya habang dahan-dahang pinupulot ang aking mga gamit. Ang aking puso ay hindi man lang bumilis ang tibok. Ang pagbagsak ay para lamang sa mga taong hindi marunong lumipad. Bianca, see you at the party. Habang papalabas si Bianca, hinawakan ko ang aking bag. Alam kong nakuha niya ang pain. Alam kong gagamitin niya ang impormasyong iyon para sa kanyang grand finale bukas. Ang hindi niya alam, iyon ang huling pako sa kabaong na siya mismo ang naghukay. Ang bawat kislap ng mga chandelier sa loob ng ballroom ng Grand Hyatt ay tila mga matalas na mata na nagmamasid sa bawat galaw ng mga mapagkunwari. Ngayong gabi, ang hangin ay hindi lamang puno ng amoy ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak. Ito ay puno ng amoy ng nalalapit na pagsabog. Nakatayo ako sa gitna ng karamihan. Hawak ang isang baso ng kristal na puno ng alak. Habang pinapanood ang pamilya Villanueva na pilit na isinisilid ang kanilang mga sarili sa isang huwad na ningning, suot ko ang isang puting-puti na gown na tila isang anghel ng kamatayan. Sa bawat panig ko,
Ang mga makapangyarihang tao sa negosyo ay nag-uunahang makuha ang aking atensyon. Ngunit ang aking paningin ay nakatutok lamang sa isang direksyon kay Bianca na papunta sa aking kinaroroonan. May dalang ngiting puno ng lason at isang lihim na akala niya ay kanyang alas. Christine, o baka dapat kong sabihing amihan, ang bulong ni Bianca nang makalapit siya sa akin. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkasabik. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang hawak ang kanyang maliit na clutch bag kung saan nakatago ang aking birth certificate. The game is over. Alam ko na ang lahat. At bago matapos ang gabing ito, sisiguraduhin kong kaladkad ka palabas ng hotel na ito. Tumingin ako sa kanya ng may matinding katahimikan. Hindi ko hinayaang makakita siya ng kahit anong kaba sa aking mga mata. You're predictable, Bianca. Akala mo ba ay hindi ko alam na kinuha mo ang papel na iyan? Akala mo ba ay naging pabaya ako? Bahagyang nanginig ang kanyang labi. You're bluffing. Mateo Doña Celia halikayo rito. Tawag niya sa mag-ina na noon ay abala sa pagbati sa mga panauhin. Mabilis na lumapit si Mateo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito. Bianca, what's going on? Bakit ka sumisigaw? Mateo, ang babaeng ito, ang investor na pinagkakatiwalaan mo, siya si Amihan. Si Amihan Reyes ang nasa harap mo. Isinisigaw ni Bianca ang katotohanan. Ngunit ang ballroom ay masyadong maingay kaya tanging ang mga nasa malapit lamang ang nakarinig. Tumingin sa akin si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang pilit na inaaninag ang aking mukha sa ilalim ng maliwanag na ilaw. Sa likuran niya, si Doña Celia ay napahawak sa kanyang leeg. Tila biglang kinapos ng hininga, ngumiti ako ng napakalamig. Mr. Villanueva, Doña Celia, mukhang masyadong madrama ang inyong fiancé, pero huwag kayong mag-alala. Nakahanda na ang entablado para sa ating lahat. Bago pa man makapagsalita si Bianca para ilabas ang dokumento, dahan-dahan akong humakbang patungo sa stage sa gitna ng ballroom. Ang tunog ng aking bawat yabag ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa katahimikan na biglang bumalot sa paligid nang makuha ko ang mikropono. Ladies and gentlemen, magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ko ay matatag at malakas. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Ngayong gabi, hindi lang tayo narito para sa isang engagement. Narito tayo para sa isang pagbubunyag. Marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ang Valderrama Fund ay biglang nag-invest sa bumabagsak na Villanueva land. Naramdaman ko ang matinding kaba ni Mateo mula sa baba ng stage. Nakita ko si Bianca na mabilis na kinukuha ang papel mula sa kanyang bag para itaas ito. Ngunit sa isang senyas ko kay Attorney Leveste, ang malaking LED screen sa likuran ko ay biglang bumukas. Imbes na mga larawan ng engagement ni na Mateo at Bianca. Isang video ang lumitaw. Ang bawat frame ay malinaw. Ito ang pag-amin ng driver ng truck na pumatay sa aking ina. Ang tunog ng kanyang boses na nanginginig habang sinasabi ang pangalan ni Doña Celia bilang nag-utos sa kanya ay bumasag sa katahimikan ng buong ballroom. Inutusan ako ni Doña Celia Villanueva. Ang boses ng lalaki sa video ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Sabi niya, kailangang patahimikin ang matanda bago pa ito makapunta sa pulis para ibigay ang mga ebidensya ng pagnanakaw nila sa lupa ng mga Reyes. Ang mga bulungan ay naging malakas na ingay. Ang mga bisita ay napasinghap. Nakita ko si Doña Celia na dahan-dahang napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. At hindi lang iyan. Patuloy ko ang aking titig ay nakatutok kay Mateo na tila estatwa na sa kinatatayuan. Narito rin ang katotohanan tungkol sa tinatawag nilang heir of Villanueva. Nagpalit ang screen. Lumitaw ang DNA test result na may pangalan ni Paulo Villanueva at ng bata sa sinapupunan ni Bianca. Ang porsyento ng posibilidad ay malinaw na nakasulat 79.7%. You lied to me. Bianca, ang sigaw ni Mateo ay narinig ng lahat. Hinarap niya si Bianca. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng poot. Hindi totoo yan, Mateo. Fake yan, sigaw ni Bianca habang iwinawagayway ang birth certificate ko. Ito ang totoo siya si Amihan. Nagparetoke siya para lokohin tayo. Tumingin ako sa kanya mula sa stage. Oo, Bianca. Ako si Amihan Reyes Villanueva. Ang asawang pinagtaksilan nyo. Ang ina ng anak na pinatay nyo sa isang tulak sa hagdan. Ang anak ng babaeng ipinapatay nyo sa kalsada. Nagbalik ako hindi para makipag-ayos.
kundi para bawiin ang bawat hiningang ninakaw niyo sa pamilya ko. Sa sandaling iyon, ang mga tauhan ng NBI at pulisya ay pumasok sa ballroom. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa marmol ay tila huling marcha ng kamatayan para sa pamilya Villanueva. Doña Celia Villanueva, Mateo Villanueva, at Bianca Soriano, inaresto kayo sa mga kasong murder, financial fraud, at falsification of documents. Ang boses ng opisyal ay nagpatahimik sa lahat. Tumingin ako kay Bianca na ngayon ay hawak na ng mga pulis. Ang birth certificate na hawak niya ay nalaglag sa sahig at natapakan ng mga taong nagkakagulo. Ngumiti ako sa kanya sa huling pagkakataon. Isang ngiti ng tagumpay na 3 taon kong inihanda. Ngunit bago pa man sila tuluyang mailabas, biglang sumigaw si Doña Celia habang hawak ang kanyang dibdib. Hindi mo makukuha ang lahat. Amihan akin ang mansyong ito. Akin ang lahat. Dahan-dahan akong bumaba ng stage at lumapit sa kanya. Yumuko ako para bumulong sa kanyang tainga. Actually, Doña Celia, ang mansyon ay nasekwester na ng bangko kaninang alas 5 ng hapon. At ang bumili nito ako. Bukas na bukas din. Itatapon ko ang lahat ng basura nyo sa kalsada, gaya ng ginawa nyo sa akin. Nang mailabas na sila, naiwan akong nakatayo sa gitna ng ballroom. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay katahimikan ng paglaya. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, isang mensahe ang pumasok sa aking phone mula kay Don Ignacio. Amihan, kailangan mong makita ito. Hindi lang pala ang lupa ang ninakaw nila. May mas malalim pang lihim ang iyong ama na ngayon lang natuklasan sa loob ng vault ni Celia. Huminga ako ng malalim habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang gabi ay tapos na. Ngunit ang katotohanan ay may isa pang yugto na hindi ko inaasahan. Ang bulwagan na kanina lamang ay puno ng musika at tawanan ay mistula ng isang abandonadong teatro. Ang amoy ng mamahaling alak na natapon sa sahig ay humalo sa amoy ng takot na naiwan ng mga Villanueva. Pinanood ko ang huling anino ni na Mateo at Doña Celia habang isinasakay sila sa sasakyan ng mga pulis. Walang luha sa aking mga mata. Tanging ang isang malalim na pakiramdam ng katarungan na tila isang malamig na tubig na dumadaloy sa aking mga ugat. Tapos na ang palabas. Ngunit ang huling kabanata ng kanilang pagdurusa ay nagsisimula pa lamang. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa gitna ng ballroom. Ang tunog ng bawat hakbang ko ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Huminto ako sa harap ng malaking portrait ng pamilya Villanueva na nakasabit sa dingding. Sa larawang iyon, mukha silang perpekto, puno ng dangal at yaman. Ngunit sa isang iglap, kinuha ko ang isang matulis na tinidor mula sa mesa at dahan-dahang ginuhitan ang mukha ni Doña Celia sa canvas. Ang tunog ng pagpunit ng tela ay tila isang malamyos na musika sa aking pandinig. Miss Amihan, ang boses ni Attorney Leviste ay bumasag sa aking pag-iisip. Lumapit siya sa akin. Hawak ang isang kulay kape na envelope na mukhang luma na at may mga mantsa ng alikabok. Ito ang nakuha ni Don Ignacio mula sa lihim na vault ni Doña Celia sa loob ng mansyon. Mukhang ito ang dahilan kung bakit desperado siyang itago ang katotohanan. Kinuha ko ang envelope. Ang papel ay marupok na sa katagalan. Nang buksan ko ito, isang sulat na may sulat kamay ng aking ama ang bumungad sa akin. Sa bawat salitang binabasa ko, naramdaman ko ang muling pagkirot ng aking puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa pagmamahal. Amihan, aking anak, ang simula ng sulat. Kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Alam ko ang mga plano ni Celia at ng kanyang asawa. Alam ko na unti-unti nilang kinukuha ang aking mga invention. Ngunit pinili kong manatili dahil sa iyo. Naglagay ako ng isang trust fund sa pangalan mo na hindi nila maaaring galawin isang pondong nakatago sa ilalim ng pangalan ng iyong ina. Ito ang magiging sandata mo sa hinaharap. Huwag mong hahayaan na sirain nila ang iyong pangarap. Tintimo anatetad. Napaupo ako sa isang silya. Ang aking kamay ay dahan-dahang nanginginig. Hindi lang pala lupa ang ninakaw nila. Ninakaw rin nila ang huling regalong iniwan ng aking ama para sa akin. Itinago ni Doña Celia ang sulat na ito para manatili akong mahirap at sunod-sunuran sa kanila. Ang bawat taon na nagdusa kami ni Nanay Rosa sa kahirapan ay dahil sa kasakiman ng babaeng iyon. Ihanda ang sasakyan, Leviste. Utos ko.
Ang aking boses ay naging kasing talas ng labaha. Pupunta tayo sa presinto. Gusto kong makita ang mga mata nila kapag nalaman nilang alam ko na ang lahat. Pagdating namin sa istasyon ng pulis, ang amoy ng luma at maduming pader ay sumalubong sa akin. Isang malaking kaibahan sa marangyang buhay na kinalakihan ni na Mateo. Nakita ko si Mateo sa loob ng isang selda. Nakaupo sa sahig habang nakasubsob ang mukha sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mamahaling suit ay punong-puno na ng dumi at gusot. Nang marinig niya ang tunog ng aking sapatos, mabilis siyang tumingala. Amihan, ilabas mo ako rito. Nagmakaawa ako sa iyo. Hindi ko alam ang ginawa ni Mama. Pinaniwala niya lang ako. Please, ma'am, mahal mo pa naman ako. 'Di ba? Lumapit ako sa mga rehas. Ang aking mukha ay tila isang maskarang gawa sa yelo. Mahal Mateo, ang salitang pag-ibig ay hindi nararapat lumabas sa bibig ng isang taong kayang pumatay ng sariling anak para sa pera. Hindi kita mahal. Sa totoo lang, ang tanging nararamdaman ko para sa iyo ngayon ay ang matinding pandidiri. Amihan, buntis si Bianca. Hindi ko pwedeng iwan ang anak ko. Hindi mo ba narinig kanina, Mateo? Pinutol ko ang kanyang sinasabi ng may mapait na tawa. Ang batang iyon ay kay Paulo. Hindi mo lang nakuha ang investment ko. Nakuha mo rin ang pinakamalaking kahihiyan sa buhay mo. Baog ka, Mateo. Iyon ang sinabi ng doktor sa akin noong unang taon nating magkasama. Pero pinili kong manahimik dahil ayaw kong masaktan ang ego mo. Pero mukhang ang tadhana na mismo ang nagpahiya sa'yo. Nakita ko ang pagguho ng huling hibla ng kanyang pagkatao. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ngunit wala na itong talab sa akin. Ang tunog ng kanyang paghagulgol ay tila isang malungkot na awit na hindi ko na nais pakinggan. Iniwan ko siya at nagtungo sa kabilang kwarto kung saan nakakulong si Doña Celia. Nakaupo siya sa isang matigas na bangko. Ang kanyang likod ay tuwid pa rin. Pilit na pinananatili ang kanyang dangal kahit nasa loob na siya ng kulungan. Doña Celia, bati ko. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng lason. Akala mo ba ay nanalo ka na? Amihan, isang hamak na probinsyana ka pa rin sa paningin ko. Ang yaman na meron ka ngayon ay galing din sa amin. Nilabas ko ang sulat ng aking ama at idinikit ito sa salaming naghihiwalay sa amin. Maling-mali ka, Celia. Ang yaman na meron ako ay galing sa pawis at talino ng tatay ko na ninakaw nyo. Alam ko na ang tungkol sa trust fund. Alam ko na ang lahat ng panuloko nyo. Bukas na bukas din. Sisiguraduhin kong pati ang huling hibla ng iyong buhok ay pagbabayaran ng bawat luhang pumatak sa mga mata ng nanay ko. You brat, sigaw niya. Sabay hampas sa salamin. Ang tunog ng kanyang palad na tumatama sa matigas na glass ay umaling-awngaw sa buong kwarto. Enjoy the cold floor, Celia, sabi ko bago tumalikod. Dahil paglabas mo rito, diretso ka na sa impyerno. Paglabas ko ng istasyon, sinalubong ako ni Don Ignacio. Ang gabi ay malamig, at ang mga bituin sa langit ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Inakbayan niya ako ng may buong pagmamahal. Isang kilos na nagpaalala sa akin sa yakap ng aking ama. Nagawa mo na, amihan. Bulong ni Don Ignacio. Ang katarungan ay nakamit mo na. Ano ang susunod mong hakbang? Tumingin ako sa malayo. Sa abot tanaw kung saan ang liwanag ng bukang liwayway ay dahan-dahang sumisikat. Oras na para gamitin ang yaman na ito sa tama. Don Ignacio, hindi ko nahahayaan na may ibang babaeng makaranas ng ginawa nila sa akin. Itatayo ko ang tahanan ng pag-asa. Gagawin kong sandata ang aking tagumpay para sa mga walang boses. Habang naglalakad kami patungo sa sasakyan, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa aking dibdib. Ang bigat ng 3 taon ay tila naglaho na. Ang tunog ng aking mga hakbang sa semento ay hindi na tunog ng paghihiganti, kundi tunog ng isang bagong simula. Ngunit bago ako sumakay, isang huling tingin ang ibinigay ko sa madilim na istasyon ng pulis. Isang pamilyar na kaisipan ang pumasok sa aking isip. Ang tagumpay ay hindi lang ang makitang bumagsak ang kaaway, kundi ang mahanap ang sarili sa gitna ng mga guho. Attorney, Leviste. Tawag ko. Yes, ma'am. I-cancel mo ang lahat ng appointments ko para sa susunod na linggo. Gusto kong bumalik sa Pampanga. Gusto kong dalhan ng sariwang bulaklak si Nanay Rosa. At sabihing malaya na kami. Nang umandar ang sasakyan, pinanood ko ang paglipas ng mga ilaw ng lungsod. Ang bawat poste na aming nadadaanan ay tila isang milyahe
ng aking paglalakbay. Ang renaissance ng aking sugat ay tapos na. Ngayon, ang tunay na paghilom naman ang magsisimula. Ang hangin sa aming probinsya sa Pampanga ay laging may dalang amoy ng basang lupa at mga sariwang bulaklak ng katuray, isang amoy na tila yumayakap sa aking kaluluwa at nagpapaalala sa akin kung sino talaga ako. Nakatayo ako sa harap ng puntod ni Nanay Rosa at tatay. Suot ang isang simpleng puting linen na damit. Wala na ang mabigat na makeup ng isang Maria Christine. Ang nasa harap nila ngayon ay ang kanilang anak na si Amihan, na dumaan sa apoy at bumalik na mas matatag pa sa anumang diamante. Dahan-dahan kong inilapag ang mga puting rosas sa ibabaw ng kanilang mga himlayan. Ang tunog ng mga dahon na nagkakiskisan, dahil sa ihip ng hangin, ay tila isang mahinahong bulong ng pagsang-ayon mula sa kabilang buhay. Tapos na, pabulong kong sabi. Ang aking boses ay malinaw at payapa. Nabawi ko na ang lahat. Ang bawat pangarap na ninakaw nila sa inyo, ang bawat luhang pumatak sa mga mata ni nanay, lahat ay may katarungan na. Hindi na tayo muling yuyuko sa sinuman. Huminga ako ng malalim. Dinaramdam ang init ng araw sa aking balat. Sa loob ng 3 taon, ang bawat segundo ng buhay ko ay nakalaan sa paghihiganti. Ngunit habang nakatayo ako rito, na-realize ko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makita ang mga Villanueva na nagdurusa, kundi ang kakayahang bumalik sa lugar na ito nang walang dalang takot o galit sa puso. Pagbalik ko sa Maynila, dumiretso ako sa inaugurasyon ng Tahanan ng Pag-asa. Ang gusaling ito ay dating pag-aari ng mga Villanueva, isang storage facility na dati ay puno ng mga nakaw na materyales. Ngayon, ito ay isa ng moderno at komportableng shelter para sa mga babaeng biktima ng domestic abuse at financial exploitation. Miss Amihan, lahat po ay handa na para sa ribbon cutting, wika ng isang batang babae na may malapad na ngiti. Isa siya sa mga unang benepisyaryo ng aming scholarship program. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang aking dating sarili puno ng pag-asa, ngunit nangangailangan ng pagkakataon. Salamat, Maya. Maghanda na tayo. Sagot ko habang inaayos ang aking salamin. Habang naglalakad ako sa pasilyo ng shelter, nakita ko ang mga silid na puno ng mga kagamitan para sa vocational training. May mga sewing machines, computers, at isang maliit na library. Ito ang aking renaissance, ang pagbuo ng isang bagong mundo mula sa mga guhong iniwan ng aking nakaraan. Bago magsimula ang programa, pumasok muna ako sa aking opisina. Isang huling ulat ang naghihintay sa aking mesa mula kay Attorney Leviste. Binasa ko ito ng mabilisan. Si Doña Celia ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa mastermind ng murder at multiple counts of fraud. Ang kanyang hiling na makulong sa isang special facility ay tinanggihan ng korte. Ngayon, nararanasan niya ang init at sikip ng isang ordinaryong selda na kasama ang mga taong dati ay itinuturing niyang basura. Si Mateo naman ay tuluyan nang nasira ang kaisipan dahil sa sunod-sunod na kahihiyan at ang katotohanang nawala ang lahat sa kanya. Siya ay inilipat sa isang psychiatric facility sa ilalim ng bantay ng gobyerno. Wala siyang pera para sa private room, kaya't ang dati niyang marangyang buhay ay nauwi sa isang maliit na silid na may puting pader at malamig na sahig. Si Bianca. Pagkatapos lumabas ang DNA results, iniwan siya ni Paulo at tumakas ito palabas ng bansa, dala ang ilang natitirang pera ng pamilya. Ngayon, si Bianca ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng falsification at defamation habang nagtatrabaho sa kung saan-saan para lang mabuhay ang bata na tinanggihan ng lahat. Ibinaba ko ang folder. Wala akong nararamdamang awa. Ngunit wala na ring galit. Sila ay bahagi na lamang ng isang madilim na kabanata na tuluyan ko ng isinarado. Lumabas ako sa stage sa harap ng maraming tao at media. Ang mga flash ng camera ay tila mga bituin na sumasayaw sa aking paningin. Hindi ako nagsalita tungkol sa aking sakit. Hindi ako nagkwento tungkol sa aking mga luha. Sa halip, nagsalita ako tungkol sa lakas ng isang babaeng nagpasyang hindi maging biktima. Ang bawat sugat ay may kwento. Ang simula ng aking talumpati. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ngunit ang kwentong iyon ay hindi dapat magtapos sa sakit. Ang aking mga sugat ang naging pundasyon ng gusaling ito, ang aking pagkatalo noon, ang naging mitya ng aking tagumpay ngayon.
Sa lahat ng mga babaeng narito, tandaan niyo ito. Ang inyong halaga ay hindi itinatakda ng lalaking iniwan kayo o ng pamilyang nang api sa inyo. Ang inyong halaga ay nasa inyong kakayahang tumayo, bumangon, at lumaban gamit ang talino at dangal. Ang masigabong palakpakan ay tila isang malakas na alon na humahampas sa aking pagkatao. Sa gitna ng karamihan, nakita ko si Don Ignacio na nakangiti sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Tumango ako sa kanya bilang pasasalamat. Matapos ang programa, naglakad ako sa garden ng shelter. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nagbibigay ng kulay kahel at lila sa langit ng Maynila. Isang maliit na batang lalaki ang lumapit sa akin at iniabot ang isang kulay asul na panyo na nahulog ko. "Salamat, bata," sabi ko habang hinahaplos ang kanyang ulo. "Walang anuman po, Ma'am Amihan," sabi po ni nanay. "Kayo daw po ang anghel namin." Sagot ng bata bago tumakbo pabalik sa kanyang ina. Napangiti ako. Anghel siguro nga. Ngunit anghel na marunong gumamit ng espada kapag kinakailangan. Habang nakatingin ako sa abot tanaw, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang bawat lamat sa aking puso ay napuno na ng bagong pag-asa. Ang renaissance ng sugat ay hindi lang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi sa sarili. Handa na ako para sa susunod na yugto ng aking buhay. Isang buhay na hindi na idinidikta ng nakaraan, kundi binuo ng aking sariling mga kamay. Ang bawat bukang liwayway ay may dalang bagong pangako. Isang pagkakataon upang isulat muli ang ating kasaysayan nang hindi na dinidiktahan ng mga luhang pumatak sa nakaraan. Nakatayo ako sa balkonahe ng tahanan ng pag-asa habang pinapanood ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa abot tanaw ng Maynila. Ang langit ay nagpipinta ng mga kulay rosas at ginto. Tila isang paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang liwanag ay laging nahanahanap ng paraan upang sumilay. Hinawakan ko ang pendant ng locket ni Nanay Rosa na nakasabit sa aking leeg. Ang metal nito ay mainit dahil sa daiti ng aking balat. Isang pakiramdam na nagbibigay sa akin ng katiyakan na hindi na ako mag-iisa. Sa tabi nito ay isang maliit na flash drive, ang digital na kopya ng lahat ng teknolohiya ng aking ama. Ngayon, ang mga imbensyong ito ay hindi na gagamitin para sa kasakiman ng isang pamilya, kundi para sa libreng kuryente at malinis na tubig sa mga komunidad na matagal nang kinalimutan ng mundo. Pumasok si Don Ignacio sa balkonahe. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan at puno ng dignidad. Inabutan niya ako ng isang tasa ng mainit na kape. Ang usok nito ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Nagpadala ng sulat ang abogado ni Mateo. Bungad ni Don Ignacio sa boses na walang halong emosyon. Gusto raw niyang humingi ng tawad, sabi ng mga nurse sa pasilidad. Madalas daw niyang isinisigaw ang pangalan mo sa gabi. Tila binabangungot siya ng mga alaala ng inyong pagsasama. Tumingin ako sa kape. Pinapanood ang maliliit na ripples sa ibabaw nito. Ang kapatawaran ay hindi isang bagay na ibinibigay dahil lang sa hinihiling ito. Don Ignacio, ang kapatawaran ay isang proseso ng paglaya ng sarili mula sa galit. Pinatawad ko na ang aking sarili sa pananatili sa impyernong iyon ng matagal. Ngunit sila hayaan nating ang hustisya at ang sarili nilang konsensya ang humusga sa kanila. Wala na silang puwang sa aking kasalukuyan. Tama ka, Amihan. Tumango ang matanda ng may paghanga. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang makita silang nagdurusa, kundi ang makita kang namumuhay ng ganito malaya, malakas, at may layunin. Lumakad ako pabalik sa loob ng shelter. Narinig ko ang mahihina at masasayang tawanan ng mga babaeng nagsisimula ng magising para sa kanilang mga pagsasanay. Ang tunog ng pag-ikot ng mga sewing machine sa kabilang silid at ang mahinang usapan sa kusina ay tila isang orkestra ng pagbangon. Sa bawat mukhang nadadaanan ko, nakikita ko ang pag-asa na dati ay tila isang imposibleng pangarap para sa akin. Tumigil ako sa harap ng isang malaking salamin sa hallway. Tinitigan ko ang aking reflection. Ang mga peklat sa aking kalooban ay naroon pa rin. Ngunit hindi na sila kumikirot. Sila ay naging mga dekorasyon ng aking katatagan. Ang amihan na nakikita ko ngayon ay hindi na ang martir na asawa. Siya na ang arkitekto ng kanyang sariling tadhana. Sa puntong ito, alam ko na ang aking kwento ay hindi lamang tungkol sa isang babaeng niloko at naghiganti. Ito ay tungkol sa isang babaeng nagpasyang bawiin ang kanyang dangal
sa gitna ng mga taong gustong yumurak dito. Ang kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko, kundi sa kakayahang tumingin sa salamin at sabihin, sapat na ako, mahalaga ako, at kaya kong magsimula muli. Huminga ako ng malalim. Dinaramdam ang hangin na pumupuno sa aking mga baga. Ang bawat hininga ay isang tagumpay. Ang bawat tibok ng puso ay isang deklarasyon ng kalayaan. Habang naglalakad ako patungo sa main gate para simulan ang aking araw, isang huling tingin ang ibinigay ko sa portrait ni Nanay Rosa na nakasabit sa lobby. Ang kanyang ngiti sa larawan ay tila mas maliwanag. Tila sinasabi sa akin na maaari na akong magpahinga mula sa pakikipagdigma. Nay, ang sugat ay naging pilat na. At ang pilat na ito ang magsisilbing gabay ko sa pagtulong sa iba, pabulong kong panata. Lumabas ako ng gate at sinalubong ang maliwanag na sikat ng araw. Wala nang takot. Wala nang pag-aalinlangan. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakadakilang tagumpay ay ang mahanap ang kapayapaan sa gitna ng mga guho at ang magkaroon ng tapang na bumuo ng isang bagong tahanan mula sa abo ng nakaraan. Dito nagtatapos ang renaissance ng aking sugat. At dito nagsisimula ang walang hanggang bukang liwayway ng aking bagong buhay.